Mga kapatid, hindi lingid sa ating lahat. Dito sa New Zealand ay nalalapit na naman ang eleksyon. Tumanggap na po kayo ng mga ano, di ba? Ng mga mula sa post, tumanggap na tayo na iayos natin yung mga records natin kasi nalalapit na ang eleksyon. Hindi natin mapasubali ang pag-usapan na ang bansang Pilipinas ay humaharap din sa isang mahalagang pagpapasya. Sa May 2025 ay isang eleksyon, midterm eleksyon, na hihirang ng mga lalaki at babae na 12 senador, kongresista sa bawat mga bayan, mayor, vice mayor, governor, at marami pang iba na inihahalal sa ating bansa. Hindi natin pwedeng hindi natin maiwasan ang iba't ibang issue na pinag-uusapan. Sa bayan mang ito, lalo na sa ating bansa, sa Pilipinas. Alam niyo mga kapatid, binuksan ko ang banal na kasulatan sa Jeremias, chapter 22, ay mababasa natin ang isang napakahalagang dapat pag-usapan at pag-aralan kung paano ang Diyos ay naglalagay siya ng mga tagapamuno sa kanyang bayan, lalo na sa Jerusalem o sa Judea. At makikita natin dito sa chapter 22 ng Jeremiah ay isang propesiya na tumutukoy sa tatlong hari. Sa tatlong haring ito na kung saan ay nagtatapos ang paghahari sa Huda dito sa huling hari na kung saan ay nawala na ang hari mula pa nung panahon na yon hanggang sa kasalukuyang panahon ay walang hari ang Israel. Lalo na ang Judea. May mga tagubilin ng Diyos, na sa mga namumuno, sa mga hari ng kanyang bayan, ang Judea. Meron po kasi tinatawag na dalawang separate na kingdom, Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. At itong Judea, itong bayang Judea ay may mga leader sila na pawang mabubuti at meron din namang masasamang leader. At gayon din naman doon sa Israel ay meron din namang ang sabi ay masasamang leader na sa Israel. Kaya kung ating pong pag-aaralan ang paglalagay ng Diyos ng mga leader sa kanyang bayan ay mai-inspire tayo. At makikita natin kung paano ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng mga leader na kanyang nilalagay at inilalagay at inululuklok sa kapangyarihan upang mamahala sa kanyang bayan, partikular sa Huda. Mga tagubilan ng Diyos sa mga namumuno o hari ng kanyang bayang Huda ay mababasa natin dito sa Jeremiah chapter 22 na isang propesiya sa tatlong hari na tatapos siya sinasabing Davidic kings at wala nang sumunod na hari pagkatapos itong tatlong ito. Hanggang sa kasalukuyang panahon. Kung ating pong pag-aaralan, ang tagubilin ng Diyos sa mga namumuno o hari ng bayan Huda ay makikita natin dito una sa chapter 21 ng Jeremias ay ang tagubilin sa kanila bilang mga hari, bilang mga tagapanguna ng kanyang bayan ay ang sabi doon ay pairalin ninyo ang katarungan araw-araw. Iligtas ninyo sa kamay na mapapang-api ang mga dukha. Yun ang tagubilin. Sa chapter 22 verse 3, ang sabi roon ay pairalin ninyo ang katarungan, ipagtanggol ninyo ang mga naaapi, huwag sasaktan o apiin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo, huwag kayong papatay ng taong walang kasalanan sa banal na lungsod na ito. Mga tagubilin na kung saan ay makikita natin na kinakailangan sa kanilang pamumuno bilang mga hari ng Huda ay dapat nilang pairalin ng katarungan.
Sa araw-araw, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa araw-araw. At saan man at saan mang oras ay dapat umiiral ang katarungan na siyang nais ng Diyos na umiral sa kanyang bayan, na ito ay ibinibigay na katungkulan sa mga namumuno sa mga hari ng bayang Huda. Iligtas ninyo sa mga kamay ng aapi ang mga api at mga duka, at gayon din, pairalin ninyo ang katarungan. Ipagtanggol ang mga naapi, magsasaktan o aapin ang mga dayuhan, mga ulila, mga balo, huwag kayong papatay ng mga taong walang kasalanan sa banal na lungsod. Ibig sabihin, walang kasalanan, inosente. Kung susundin ang sabi ng banal na kasulatan, kung itutuloy natin ang pagbabasa dito sa chapter 22 ng Jeremias, kung susundin ng mga pinunong ito, ng mga haring ito na itinatalaga ng Diyos doon sa kanyang bayan, sa Huda, ano ang mangyayari sa kanila? Ano ang mangyayari sa kanila kung ito'y susundin nila? Kung susundin nila ng mga pinuno o ng mga hari, kung ano mangyayari sa kanila, ang sabi dito kung sasabi nga dun sa verse 4, chapter 4, at chapter 22, verse 4, ang sabi niya, kung susundin ninyo ang mga utos ko at mananatiling nagahari ang aking, ang kanin David. Isang pangako, no? Kung ang sabi, itong pagpapatupad, pag-iral ng katarungan, kung susundin ng mga hari na itinatalaga ng Diyos sa kanila, ang sabi ng talata, dito sa verse 4, ang sabi niya, kung susundin ninyo ang mga utos ko, mananatiling maghahari ang angkan ni David. So, ibig sabihin, hindi sila mawawalan ng hari kung susundin nila yung tagubilin ng Diyos sa kanila bilang mga hari. Hindi mapapatlangan ng haring nakaupo sa trono ni David ang kanyang bayan, ang Huda. Ang Huda. Kaya nga doon sabi doon, kung hindi naman ito susundin, ang sabi doon ay mababasa naman natin sa verse 15 hanggang 17, ang sabi naman ay ganito, doon sa verse 15 hanggang 17, ang sabi ito, kung gumamit ka ba ng laktawan ko na po yun, gunitain mo ang iyong ama, siya'y kumain at uminom, nakitungo siya ng pantay-pantay at makatarungan, kaya't namuhay siyang tiwasay. Tinulungan niya ang mga dukha at nangangailangan, kaya't pinagpala siya sa lahat ng mga bagay. Pinatunayan niyang ako ang kanyang nakikilala, subalit kayo, wala kayong inisip at inangad, kundi ang sariling kapakanan, hindi kayo nangingiming pumatay ng walang kasalanan at gumawa ng kalupitan. Ito ang sabi ni Yahweh. Alam niyo yung sinabi dito sa verse 15, na sinasabi rito na nakitungo siya ng pantay-pantay at makatarungan, kaya'y namuhay siyang tiwasay. Tinulungan niya ang mga dukha at nangangailangan, kaya't pinagpala siya sa lahat ng bagay. Pinatunayan niyang ako'y kanyang nakikilala. Alam niyo kung sino yung hari na sinabihan dito sa verse na ito ay si Haring Hosea. Na kung saan ang Haring Hosea ay sa edad na 8 taon siya ay umupo sa trono ni David. Na kung saan siya ay namahala sa loob ng 30 taong halos. At makita natin yung kanyang pamamahala ay pinagpala na siya ng Diyos. At mababasa natin ito, ang kanyang kasaysayan kung paano siya namahala, na may takot, na may katwiran, na nagpapakilalang kasama niya si Yahweh sa kanyang pamamahala, ay mababasa natin sa 2 Chronica chapter 34. Mababasa natin, maging yung mga hari nagkasunod-sunod, kung ano yung kanilang mga pinagagawa sa kanilang pamamahala. Sa kanilang pamamahala. Sabi, kung hindi nila susundin ito, sa verse 3, ang sabi doon, ay doon sa
Jeremiah chapter 22 verse 15, yung binasa ko na po, ay namuhay siyang tiwasay. Ayun sabi doon, ano? Si Hosea, sa kanyang pamamahala kung bakit siya ay nakapamuhay na tiwasay, walang giyera sa kanyang panahon eh. Si Haring Hosea, kung hindi, sabi niya, kung hindi niyo susundin ang tagubilin sa mga tagasunod o mga hari, ano ang mangyayari sa kanila? Yun pa rin ang aking katanungan. Sa verse 12, ang sabi ng talata ay ito ang sinasabi dito sa verse 12, namatay siya sa lupaing pinagdalhan sa kanya bilang bihag. Ito yung isang hari na masama na kung saan ay sinasabing anak ni Haring Hosea na si Salum. Kung babasahin natin ang kanyang kasaysayan, ay gumawa siya ng hindi ayon sa mga tagubilin ng Diyos sa kanya. Si Salum na anak ni Haring Hosea, doon sa chapter 22 verse 10 to 12 ay mababasa natin kung ano ang kanyang naging kinahinatnan ng kanyang buhay. Ang sabi doon ay sapagkat si dinalang bihag at hindi na niya makikita pang muli ang lupaing sinilangan niya. Ito ang pahayag ni Yahweh tungkol kay Salum na humalili sa kanyang amang si Hosea bilang hari ng Huda. Umalis siya ng Huda at di na magbabalik. Namatay siya sa lupaing pinagdalhan sa kanya bilang bihag at hindi na niya masisilayang muli ang kanyang bayan. May na-exile din sa kanila. Si Salom ay na-exile siya na dinalang bihag siya at hindi na siya nakabalik sa Huda at siya ay namatay na doon sa pagkaka-exile sa kanya. Kasi ang kanyang pamamahala ay punong-puno ng pandaraya, panlilinlang. Basahin ninyo verse 3:13 hanggang sa mga sumusunod na talata. Wala siyang kabayaran, hindi niya binabayaran ng kanyang mga tauhan na nagpapaganda ng kanyang kaharian. Hindi niya yung binabayaran. Pinagmamalupitan niya ang kanyang mga nasasakupan. Si Salum namatay doon sa exile na siya ay dinalang bihag. Hindi lamang si Salom, si Coniah. Si Coniah ay makikita natin dito sa chapter 22 verse 24. Sinabi ni Yahweh, kung ikaw man, Coniah, anak ni Haring Joachim ng Huda, ay naging singsing ng aking pantatak, hugutin kita sa aking daliri. Ibibigay kita sa mga ibig pumatay sa iyo, sa mga taong kinatatakutan mo, kay Haring Nabucodonosor ng Babylonia, at sa mga Kaldeo, itatapon ko kayong mag-ina sa isang lupaing malayo sa lupaing sinilangan mo, doon na kayo mamamatay at hindi na kayo babalik sa sariling bayan na nais ninyong makita. Alam niyo, meron pang isang hari na sinabi sa kanya, ang kanyang kamatayan ay parang asno na siya ay inilibing ng katulad ng isang hayop. Sabi dito sa 28, ito bang si Coniah ay isa bang bagang itinakwil, basag at walang ibig umangkin? Bakit siya itinapon pati ang mga anak niya sa isang bansang hindi nila nakikilala? O bayan, pakinggan ninyo ang salita ni Yahweh, sapagkat sinasabi niya, isulat mo ang tungkol sa lalaking ito na siya'y hinubdan ng lahat ng karangalan, na hindi uunlad ang kanyang buhay at wala siyang anak na luluklok sa trono ni David o maghahari pang muli sa Judea. Tingnan niyo, no? Natapos dito sa kay Coniah ang paghahari sa luklukan ni David at wala nang umalili sa kanya bilang hari dahil dito yung panahon na sila'y sinakop na ng Babylonia at ng mga Kaldeo, itong Huda, at talagang sila ay nasa kalagayang wasak.
tinignan ko rin ang isa pang pangyayari sa Daniel. Sa Daniel. Masasabi natin ang Diyos ay nakikialam sa paglalagay niya ng mga leader sa kanyang bayan. So ibig sabihin, ito yung sarili niyang bayan, kaya masasabi natin, dapat lamang, kasi bayan ng Diyos yan eh. Paano yung hindi niya bayan? Paano yung mga ibang bansa? Paano yung mga lugar? Ano ang pakikitungo ng Diyos sa mga leader na siyang inilalagay sa bawat mga bansa? Sabihin natin, ang Huda ay ang Diyos talaga ang maglalagay ng mga hari dyan. Pero ang pag-uusapan ay ang tungkol sa Babylonia, tungkol sa Assyria, tungkol sa Persia, tungkol sa iba pang mga lugar at bansa ng kanyang kapanahunan. Ano ang pakialam ng Diyos sa kanila? Ano ang pakialam ng Diyos sa kanila? Pakikita natin ang isang pangyayari sa buhay ni Haring Nabucodonosor. Alam niyo, si Haring Nabucodonosor, makikita natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kalakasan, ang sakop ng kanyang paghahari sa panahon ng kanyang paghahari bilang hari ng Babylonia. Ay saan ay nagkaroon siya ng isang panaginip na sa kanyang pagsasalaysay kay Daniel tungkol sa kanyang panaginip ay ang sabi niya dun sa unang kanyang sinabi, ang paghahari niya, sabi niya, kamangha-mangha ang kanyang kababalaghan at kagilagilalas ang kanyang mga gawa. Ang paghahari niya'y magpakailanman at sa wakas ng kapangyarihan niya'y ang lahat ng salit-saling lahi. Ito'y tinutukoy niya dito ay ang Diyos ng kataas-taasan ni Haring Nabucodonosor. Alam niyo kung bakit siya nanaginip? Ang kanyang panaginip ay isang malaking puno na ang kanyang punong ito ay umabot sa kalangitan. Ang kanyang mga dahon ay napakalalapad, ang kanyang mga sanga, at lahat na namumunga at ang lahat ay nakikinabang doon sa bungang yon ang kanyang panaginip. Alam niyo kung anong interpretasyon ni Daniel dito sa panaginip niyang ito. Meron pang sinabi doon sa kanyang panaginip nitong si Nabucodonosor, sabi doon ay ganito, ito ang hatol ng bantay na anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos, maaari niyang gawin hari ang sino mang ibig niya kahit na ang pinakaabang tao. Tingnan niyo, no? Ang Diyos ang siyang naglalagay ng mga hari. Katulad nitong si Haring Nabucodonosor, na kung saan pinakikita niya dito, na kung sa interpretasyon ni Daniel, doon sa panaginip nitong si Haring Nabucodonosor, ang sabi ni Daniel, kayo po yung puno na yon, sabi ni Daniel. Kayo ang lumakas at lumalaking sagad sa langit na ang nasasakop ay abot sa magkabilang panig ng daigdig. Ang bantay niyaong nakita ay isang anghel mula sa langit. Sinasabi niya, ibuwal ang punong kahoy at sisirahin, ngunit iiwanan ang tuod nito at bibiliran ng bakal at tanso. Sinabi pa niyang ito'y pababayaang mabasa ng hamog, manginginain ng damo tulad ng mga hayop sa parang, at parurusahan ko sa loob ng 7 taon. Ito ang ibig sabihin, mahal na hari, sabi ni Daniel sa kanya, yaong hatol sa inyo ng kataas-taasang Diyos, itinaboy kayo sa parang at doon kayo maninirahan kasama ng mga hayop, manginginahin kayo ng damo tulad ng baka, sa labas kayo maninirahan at 7 taong parurusahan hanggang kikilalanin ninyo ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos at ay bibigay niya sa kanino man ang kaharian tungkol naman sa tuhod. So, ibig sabihin, pinapakita ng Diyos kay Haring Nabucodonosor
na kung saan ay siya ay merong Diyos na sumasakop sa kanya, na sa kanyang kapangyarihan, ang pagiging hari ay ibinibigay niya kanino mang niya ibig, kahit na ito'y dukhaman o hindi man kilala, ay inilalagay niya sa kapangyarihan. Ang sabi nga ni Daniel sa kanya, sabi niya, ito ang payo ko, tigilan na ninyo ang inyong kasamaan. Magpakabuti na kayo, huwag po kayong maging malupit sa maliliit. At mamamayan ng manatiling payapa ang inyong buhay. At nagkaroon ng katuparan nito Nung minsan si Haring Nabucodonosor ay namamasyal sa kanyang kaharian at ang sabi niya sa kanyang sarili, alam ba anong sabi ni Nabucodonosor sa kanyang sarili? Minsan siya ay namamahinga, sabi niya dito, minsan siya ay namamahinga sa hardin, sa bubong ng palasyo. Sinabi niya ni Nabucodonosor, talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtindig nito upang gawing punong lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Hindi pa natatapos sabihin ni Haring Nabucodonosor na yon, dumating ang hatol na si Haring Nabucodonosor ay aalisin na sa kanyang kaharian, ipagtatabuyan sa parang at doon maninirahan, kasama ng mga hayop. Damo ang kakainin, 7 taon na mananatili sa gayong kalagayan, hanggang, sabi niya, hanggang sa makikilalanin mong nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, ang kaharian ng mga tao, at ito'y maaari niyang ibigay kanino man niya ibig. Sa verse 35, ang sabi ay ganito, pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nabucodonosor ay tumingin sa langit, sabi niya, at nanumbalik ang aking dating isip dahil dito. Anong ginawa niya? Pinuri ko, pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos, ang nabubuhay magpakailanman, ang paghahari niya'y walang hanggan, ang pagmamahal niya'y walang katapusan, lahat na nabubuhay ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit ang balang ibigin niya, walang maaaring mag-utos sa kanya ni makasisiyasat sa kanyang ginawa. Ito ang sabi ni Haring Nabucodonosor pagkatapos niyang pinagdusahan ang 7 taong doon sa parang, namuhay siyang isang hayop. Umaba ang kanyang balahibo katulad ng hagila. Ang kanyang mga kuko ay umaba rin at kumain siya ng damo. At doon sa kanyang kalagayan, nakita niya ang kahangahangang Diyos na siya ang naglalagay sa kanya. Ang Diyos ang siyang namamahala sa sangkatauhan, sa buong daigdig na ating kinagagalawan. Alam niyo mga kapatid, tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, alam niyo kung ano ang tingin natin sa Diyos ay napaka-personal. Napaka-personal. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sa akin lamang. Yun ang lagi natin tinitingnan ang Diyos ay malapit sa akin kasi pinagpapala niya ako. Pinagagaling niya ang aking karamdaman. Ibinibigay niya ang aking mga pangangailangan sa buhay. Pinagtatagumpay niya ako sa anumang mga pagsubok at suliranin sa buhay. At nakararanas ako ng kasaganan. Namumuhay ako ng payapa. Nakakakita ko na ang lahat ng aking pangangailangan ay nasa sa akin dahil sa Diyos. Alalahanin natin, kumustahin naman natin, ano naman ang ginagawa ng Diyos sa iyong kapitbahay, sa iyong komunidad na iyong kinagagalawan, sa bansa man o sa daigdig man na ating kinalalagyan.
Nakikita ba natin na ang Diyos ay hindi lamang siya gumagawa sa buhay natin, kung hindi ay gumagawa siya sa kabuuan ng kanyang linikha, maging sa mga kasaysayan. Kung minsan tinitingnan natin ng Diyos na kung saan ay sa atin lamang siya kumikilos. Paano na pag dumarating ang iba't ibang kalamidad sa daigdig na ating kinagagalawan? Sinasabi natin at may katwiran ng tao kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan kasi merong climate change. Nagkakaroon na ng mga paglindol. Nagkakaroon na ng pagkasunog sa iba't ibang panig ng mundo. At sasabihin natin kasi nangyayari ang mga bagay na yan ay climate change. Hindi natin sinasabi ito ay gawa ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay maging sa kanyang kalikasan, kanyang ginawa. Masira man ang mundo, magunaw man ang mundo, at sasabihin natin climate change yan. Climate change yan. Alam mo, pinag-uusapan namin sa bahay, yung tinatawag na fault, saan tayo tatakbo pagka dumating ang malakas na lindol dito sa New Zealand? Saan tayo tatakbo? Ang sabi ni Jerome, papunta sa Rollston, hanggat maaari, punta ng Dunedin. Pero kami pinanood, hindi daw nakamamatay ang lindol dahil natural yan na nangyayari sa kalikasan. Hindi natin tinitingnan kung bakit mangyayari ang bagay na yon, ay ang Diyos ang may control. Hindi natin tinitingnan yun eh. Hindi natin tinitingnan. Ang pagbagsak ng mga namumuno sa bawat mga bansa, hindi natin tinitingnan na sila'y bumagsak dahil ang kamay ng Diyos ay nasa kanila. Ang hatol ng kamay ng Diyos ay kanya nang inilapat sa kanila. Hindi natin tinitingnan yon. Ang pagbagsak ng maraming mga leader sa iba't ibang bansa. Ang hari, yung Pahlavi ng Iran, na siya'y bumagsak ng panahon ng 1979, na naagaw ni Khomeini ang kanyang poder na siya ay na-exile sa Egypt, sa Cairo, hanggang sa siya'y mamatay. Yung Libyan president na si Gaddafi, na siya ay na-assassinate. Si Saddam Hussein, na kung saan ay siya'y nahuli, nang siya'y hulihin ay siya ay nahuli dun sa Imbornal. Marami pa mga leader na kung saan ay kung ating titingnan kung bakit sila ay nagsipagbagsak. Magaganda naman ang kanilang mga ginawa. Magaganda naman ang kanilang mga paglilingkod sa kanilang mga bayan. Isasama na natin sa ating bansa sa Pilipinas. Sinasabi kong si Ninoy ang siya naging presidente, ay maganda ang mga kahinatnan ng ating bansa. Sino tayo na magsasabing kung si Ninoy ang siya magiging presidente ay magaganda ang buhay ng ating bansa o sasama? Marami tayong sinasabi sa ating mga leader. Naging presidente si Cory Aquino ng Pilipinas, na tumutukoy doon sa sinasabi ng banal na kasulatan na ibinibigay niya ang paghahari, ang kapangyarihan kahit sa mga mabababang tao ng lipunan. Katulad ni Cory Aquino, isang plain housewife ni Ninoy Aquino. Pero namahala siya sa loob ng 6 na taon. Hindi natin nakita yung kanyang pagbagsak. Wala tayong nakita kung ano ang nangyari sa kanya after ng kanyang pamamahala. Si Ramos, ganun din. Na sinasabi natin, ito marami siyang ginawa na mabubuti. Si Erap, sa loob ng kanyang pamamahala, sa loob sa gitna ng kanyang pamamahala na people power siya. Lagi natin sinasabi na ang people power ay siyang magtatanggal ng mga tao na nakapuder sa kapangyarihan, katulad ni Erap. Si Ninoy, ganun din, na ang paratang sa kanya ay isa siyang, di ba?
Pero namahala siya na meron siyang iniwan na kung saan legacy sa kanyang bayan sa bansang Pilipinas. Pero ang marami naman sa mga iba ay tinutuligsa siya. Si Marcos Sr. na siya kung saan ay bumagsak sa pamamagitan ng people power. Sinasabi na marami na ang Pangulong ito na si Marcos ay marami siyang nagawa, marami siyang naitayo, at marami siyang mga nagawa sa bansang Pilipinas. Na hanggang ngayon ay pinakikinabangan natin mga tulay, mga ospital, mga kung ano na pa dahil kay Marcos. Pero bakit sa kabila ng kanyang kagandahan, ng kanyang ginawa sa Pilipinas, ay umabot siya sa sukdulang ibagsak siya doon sa kanyang kalagayan at na-excel siya doon sa Hawaii hanggang sa siya'y mamatay at hindi mailibing sa loob ng maraming taon sa libingan ng mga bayani. At may tangka sa pagkakalibing naman niya doon sa bayani, libingan ng mga bayani, ay muli siyang hukayin upang itapon sa China Sea. Marcos Jr., sinasabi natin bangag. Si Duterte, na kung saan ay naroon na exile, napunta sa Netherlands, bakit ang lahat ng ito ay nangyayari sa kanila? Sinasabi natin mabubuti ang kanilang ginawa. Gumagawa sila para sa bayan. Bakit ganon na dumating sa kanilang buhay bilang mga pangulo ng ating bansa ay bumagsak sila doon sa kalagayang napakababa? Nagsibagsakan sila eh. Si Marcos Jr., ganun din, nakatingin din tayo, balang araw sa kanyang pagiging presidente, ay babagsak din naman siya katulad ng kanyang tatay. Pero bilang mga mananampalataya, ano ang ginagawa natin? Tama yung sinabi ni Duterte na sinasabi niya, gawin ninyo o simbahan ang inyong mga tungkulin. Meron tayong mga tungkulin bilang isang church na ang tungkulin ay binabanggit doon sa Roma chapter 13. Mababasa natin ang mga talata doon sa chapter 13 kung paano tayo magpapasakop. May tungkulin ng mga leaders natin, may mga tungkulin na gagampanan ng ating mga pinuno na inilalagay ng Diyos sa mga kapangyarihan, at bilang mga nasasakupan ay meron din tayong tungkulin. Bago ko aanin yung chapter 13 ang sinasabi doon, ano ang ginagawa natin mananampalataya na ang ating kasalukuyang presidente ay magnanakaw? Idinalangin ba natin siya bilang isang iglesia, bilang mga mananampalataya? Anong reaction natin nung ang Presidente Duterte ay sinasabing walang respeto sa mga kababayan? Bilang mga mananampalataya, anong ginagawa natin, anong ginawa natin ng panahon na siya ay inaalimura ang ating Diyos? Anong ginawa natin? Marami sa mga naroroon na nakikinig ay nagpapalakpakan at natutuwa dahil sa pagsasalitang yon. Minura ang Santo Papa na hindi naman tayo doon. Anong ginawa natin bilang mga mananampalataya? Nung sabihin niya, papatayin ko kayo, yung sinabi niyang ganoon, di ba maraming masaya, maraming natutuwa sa kanyang pagbumura, sa kanyang pagsasalita ng hindi mabuti sa paningin natin at sa pandinig natin? Pero sa atin ngayon bilang mga mananampalataya, anong ginagawa natin sa kanila? Bilang mga leader na inilalagay ng Diyos, wala tayong control kung ang Diyos ang siyang maglalagay ng sino mang leader sa kanila. Sino mang pangulo sa ating bansa o dito man sa New Zealand. Pero meron tayong magagawa, meron tayong tungkulin bilang mga mananampalataya na ang tangi kong ituturo sa inyo, hindi magsakbat ng anumang prinsipyo ng paglaban sa kanila, at gagawa tayo ng kilos para sabihin natin kung ano ang nararamdaman natin sa kanila,
laban sa kanilang pamamahala, kung hindi ang aking ituturo sa inyo bilang mga mananampalataya, kung dumarating man ang mga leader natin ay mabuti o masama man leader, ay meron tayong tungkulin na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ang sabi niya, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamamahala. Sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos at ang mga pamamahalang umiiral ay itinatag ng Diyos. Yun ang dapat nating isipin eh. Yun ang dapat natin panghawakan bilang mga mananampalataya. Napasakop sa kanila. Kasi ang mga pinunong ito, walang pamamahalang hindi mula sa Diyos. Pinakita na natin mula dun sa Jeremiah, pinakita na natin dun sa pangyayari kay Nabucodonosor na ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa kanila. Siya ang naglalagay ng mga tagapamahala. Kaya bilang mga mananampalataya na nasasakupan ng kanilang pamamahala, ay kinakailangan tayong magpasakop sa kanila. Kasi ang sabi ng talata, hindi mula sa Diyos ang mga pamamahalang umiiral at itinatag ng Diyos ito. Kaya nga sabi niyo doon, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos. At lalapatan ng parusa ang sino mang lumalaban. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng mga gumagawa ng masama, ngunit walang dapat katakutan sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti. Pagpapasakop, ang tangi kong may tuturo sa inyo bilang inyong manggagawa sa gitna ng kaguluhan na nararanasan sa ating bansa o dito man, pagpapasakop. Pangalawa, marapat ko lamang sabihin sa inyo ay magbayad kayo ng buwis. Kaya nga sabi dun eh, doon sa verse 4, sabi na, sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Tingnan niyo yun, no? Ikabubuti mo. Maaaring sa kanilang paglilingkod ay meron sa atin na hindi naman para sa atin na hindi naman naging mabuti sa atin. Pero sa iba, hindi natin makikita kung ano man yon, di po ba? At ang makikita natin sa ikabubuti mo, ngunit matakot ka na gumagawa ng masama sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama, kaya't dapat kayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa inyong mga matuwid. Ibig sabihin, yung pagganap pala sa kanila ay puot ng Diyos ay kakibat din naman doon sa hindi pagpapasakop sa mga tagapamuno sa kanila. Yan ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Magbayad tayo ng buwis. Mga pinuno ng mga pamahalan ay mga lingkod ng Diyos. At sila ang namamahala sa mga bagay na ito. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa Kanya. Magbayad kayo ng buwis sa kinauukulan. Gumalang sa nararapat igalang. Parangalan ang dapat parangalan. Mga kapatid, nais ko lamang sa mensahe natin ngayong umaga. Bilang mga mananampalataya, ay makita natin ang Diyos ay kumagalaw at kumikilos. Hindi lamang sa ating personal na buhay, kundi sa kabuuan ng sangkatauhan. Siya naglalagay ng mga leader, siya rin naman ang nag-aalis ng mga leader na ito sa anumang kaparaanan. Sa pamamagitan man ng assassination, sa pamamagitan ng pag-exile, sa pamamagitan ng pagbagsak sa kanyang kalagayan katulad ng kanyang mga hari na itinalaga sa Huda. Kilalanin natin ang makapangyarihang gawa ng Diyos. Kung minsan ang tinitingnan natin doon sa mga nangyayari sa mga leaders natin, politika yan. Kaya bumagsak si Marcos Sr.
dahil sa politika. Politika yan, sinasabi ng marami. Si Duterte, ganun din. Napunta siya sa The Hague, dun sa Netherlands. Politika yan. Si Marcos Sr., ganun din. Si Junior, ngayon din. Politika yan. Hindi natin tinitingnan ang makapangyarihang kamay ng Diyos ang siyang gumagawa sa kanila upang ang hinahangad nating katarungan ay makamtan natin dahil ang Diyos ang naglapat ng hustisya sa kanila. Kung sila man ay naging mabuti o naging masama sa kanilang pamamahala, ang Diyos ay hindi natutulog upang ilapat niya ang hustisya, ang katarungan sa anumang paraan na ibig niya. At walang tayong dahilan para questionin ang kanyang kapangyarihan na katulad ni Nabucodonosor na inlubok siya sa pinakamababang kalagayan at nakita niya sa kanyang sarili na mayroong makapangyarihang Diyos na naglalagay ng leader sa anumang ibig niya na kanyang ilagay. Marahil ang kapatid, idalangin natin ang ating mga leader. Pag may mga issue sila, ipanalangin natin sila bilang mga mananampalataya. Kung ang ating mga leader ay wala silang pananampalataya sa Diyos, dilangin natin sila na manampalataya sila sa Diyos. Magsisi sila sa kanilang kasalanan. Meron pong isang interview. Itong si Arthur Las Cañas, isang ni Duterte nung siya ay mayor sa Davao, ay tinanong siya sa isang interview. Kasi may mga issue na yun. No? Hindi na natin kung ano yung mga pinag-uusapan. Itinanong siya. Sabi nang nag-interview sa kanya, kung magkakaroon ka ng pagkakataon na magkita kayo at mag-usap kayo ni Duterte, ano sasabihin mo sa kanya? Alam niyo kung ano sinabi ni Arthur Las Cañas? Ang sabi niya, sasabihin ko sa kanya, merong Diyos. Merong Diyos. Ito rin ang nakita ni Las Cañas. Tama ba yung bigkas ko ng pangalan? Na noong panahon na siya ay nasa kalagayang pumapatay, ang sabi niya, wala akong Diyos. Yung ninong nga niya sa kasal ay buti namatay na lamang siya ng kusa, pero nakatakda sa kanya na siya ang kikitil ng buhay nitong ninong niya. Nagagawa ko yon dahil wala pa akong Diyos noon, sabi niya. Pero ngayon, meron akong Diyos, sasabihin ko sa kanya, meron Diyos na dapat kilalanin nating lahat. Ano man ang kalagayan natin, lalo na yung mga nasa kapangyarihan, namamahala sa atin at namamahala sa mga bansang kung saan sila itinalaga ng Diyos. Siya ang naglagay, siya ang mag-aalis, kung sa anumang paraan sila iaalis, ay nasa katwiran at kawarapatan ng Diyos, yon ay gagawin. Dahil dito, ibigay natin sa Diyos ang para sa Kanya ng mga leader na ito ang siyang hahatol sa kanila. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinapupurihan ka po namin, pinasasalamatan ka namin. Ngayong umaga, dahil minsan pa, O Diyos, ay muli kang nangusap sa puso ng bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, kinikilala namin na Ikaw ay gumagawa, hindi lamang sa aming personal na kalagayan at pangangailangan, kundi sa kabuuan ng iyong sanlinikha, sa kalikasan, maging sa mga tao, na kung paano mo sila ililalagay at iniluluklok sa kapangyarihan, at kung paano mo rin sila inaalis. Na ang lahat ng ito ay hindi nalilingid sa iyo. Kung sila man ay mabuting leader, o kung sila man ay masasamang leader. Dakilang Diyos at aming Ama, hindi namin nakikita ang iyong mga panukala sa kanila. Ang tangi lamang namin nakikita yung mabuti nilang ginagawa
Kung masama ay masama sila. Pero yung talagang ikaw ang nakikita sa kanila na dapat silang ilagay sa posisyon, sa lagayang pamamahala, o sila man ay alisin, ay nasa sa iyong makatwirang pamamahala bilang Diyos na sa kanila ay kumokontrol. Dakilang Diyos at aming Ama, turuan mo po kami bilang mga mamamayan sa bansang ito o maging sa Pilipinas man, na magpasakop sa kanila at sa kanila ay sumunod at sa kanila ay magpailalim dahil ikaw ang naglalagay ng tagapamahala sa bawat mga bansa. Ito po, Diyos, ang aming dalangin sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bawit po tayo sa Panginoon.